Mainit ang sikat ng araw sa bayan ng San Felipe at tulad ng dati, dinadagsa pa rin ng mga estudyante, empleyado at tricycle driver ang palengke tuwing tanghalian. Ngunit may isang lugar na tila unti-unting nauupos, ang kusina ni Temyang, ang karinderyang minsang naging haligi ng lutong bahay sa buong bayan. Si Lola Belmira, 72 taong gulang, ay nakaupo sa veranda ng kanyang bahay sa tabi ng karinderya. Hawak ang lumang ledger ng negosyo habang pinapanood ang pagbagsak ng araw sa dapitapon. Ang kanyang mata, bagamat may kalabuan, ay tila muling bumabalik sa mga panahong siya ang humahalo ng ginisang munggo tuwing Biyernes, nagluluto ng sinigang sa bayabas at personal nagpapakilala sa bawat suki. Kung buhay lang si Temyang ngayon, tiyak tatawanan niya ako, mahinang sabi ni Belmira habang pinisilang pendant ng kanyang kwintas. Doon nakalagay ang lumang litrato nilang mag-asawa. Si Temyang, na siyang pinagmulan ng pangalan ng karinderya, ay matagal nang pumanaw, pero ang alaala nito ang nagsilbing haligi ng negosyo. 3 taon na rin mula nang ipaubaya niya ang buong operasyon sa kanyang apo na si Roque. Si Roque ay masipag, edukado at may panibagong pananaw. Graduate ito ng Business Administration at palaging may mga ideya kung paano gawing mas moderno ang negosyo. Noong una, tuwang-tuwa ako, ani Lola sa sarili. May Facebook page na, may promo-promo pa, pati GrabFood pinasok nila. At totoo nga, sa unang 2 taon, sumikat lalo ang kusina ni Temyang. Nagkaroon ng mga bagong customer. Umabot pa sa viral ang kanilang ad na may tagline, "Lasa ng Lola, tikman na." Si Roque ay naging laman ng Barangay Awards at Youth Entrepreneur Forums. Ngunit hindi nagtagal ang sigla. Isang araw, habang nagkakape si Lola, dumaan ang matandang suki na si Mang Diego, may dalang tinapay. "Belmira," ani Mang Diego habang naupo sa tapat niya. "Kumusta naman ang karinderya? Parang hindi na kasing linamnam ng dati ha? Tinikman ko yung kare-kare nung isang araw. Parang gatas na may peanut butter lang ang lasa." Napakunot ang noo ni Lola. Hindi iyon ang kare-kare na itinuro niya kay Elenita, ang pinakamatagal niyang kusinera, at hindi iyon ang lutong pinagmamalaki nila sa loob ng halos 30 taon. "Baka bago lang ang cook," sagot niya. Ngunit may alinlangan sa kanyang tono. Hindi lang si Mang Diego ang nagbigay ng puna. Sa mga susunod na araw, napansin niyang parang wala ng pila sa tanghali. Dati, umaabot hanggang bangketa ang mga customer. Ngayon, 3 tao na lang ang nakapila kahit 12:00 na. Sa isang okasyon, nakasalubong niya ang isa sa mga dating cashier, si Alma, sa palengke. Binati niya ito ng may ngiti, ngunit tila nagulat at umiwas ito. "Alma?" tanong ni Lola. Ngunit mabilis itong nagpaalam at sumingit sa masikip na kanto ng tindahan. Lalong tumindi ang kutob ni Lola. Wala namang sinabi si Roque tuwing bumibisita ito tuwing weekend. Lagi nitong sinasabi, "Lola, okay naman po. Nag-a-adjust lang kami sa market trends." Ngunit sa talaan ng buwanang kita, nahawak pa rin ni Lola dahil hindi niya pa rin kayang lubusang talikuran ang kanyang obra. Nakita niya ang pagbulusok. Mula 170,000 monthly net income, naging 80,000 na lang. At nitong huli, bumaba pa sa 47,000. Ang nakasulat na dahilan? Operational decline due to inflation. Inflation, oo. Pero alam ni Lola na hindi yon lang. May mas malalim. Isang gabing hindi siya dinadalaw ng antok. Nagdesisyon siyang tawagan si Elenita. "Nita, bukas pwedeng tayo magkita?" Mahina niyang tanong. "Lola, okay po. Pero may sasabihin din sana ako sa inyo." "Matagal ko nang kinikimkim," sagot ni Elenita na tila nabigla rin. Kinabukasan, nagkita sila sa lumang bakery sa may gilid ng munisipyo. Doon, ibinuhos ni Elenita ang mga salitang matagal na niyang nilulunot. "Simula po nung dumating yung bagong manager, si Domiel, nagbago po ang lahat. Lahat kami takot, lahat kami para na lang robot.
Bakit hindi niyo sinabi kay Roque? Lola, ang totoo po si Roque parang bulag na sa lahat. Bilib na bilib siya kay Dumiel. Tuwing may reklamo kami, sinasabi lang niyang part ng adjustment. Napahawak si Lola sa dibdib. Hindi dahil sa pisikal na pananakit, kundi sa bigat ng nalaman niya. Lola, ang karinderya, hindi na yon ang tinayo ninyo ni Sir Temyang. Parang negosyo na lang na walang puso. Pagka-uwi niya, nagkulong siya sa kanyang silid. Inilabas ang lumang apron niya. May pangalan pa siyang borda sa tagiliran. Kinuha rin niya ang notepad na ginagamit niya noong siya pa ang may hawak ng resibo at inventory. Napatingin siya sa salamin. May edad na siya, totoo. Mahina na ang tuhod, malabo na ang mata, pero buo pa rin ang isip at matibay pa rin ang prinsipyo. Hindi ko hahayaang mabulok ang pinaghirapan namin. At sa gabing yon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ayaw nilang sabihin sa akin ang totoo, ako ang pupunta, ako ang maghahanap, at ako ang magpapanggap. Nagningning ang mata ni Lola Belmira. Hindi pa tapos ang laban. Makulimlim ang langit nang tumapak si Lola Belmira sa tapat ng karinderya na minsang naging kanyang pangalawang tahanan. Ngayon, may takip na sombrero sa kanyang ulo, naka-blouse na faded pink at paldang may bulaklaking print. Sa kanyang brasoy, may bit-bit na maliit na bayong at sa likod ng kanyang salamin ay ang mga matang may halong kaba at determinasyon. Manang, kayo po ba ang bagong customer na ka-text ko? Tanong ni Elenita. Agad siyang sinalubong sa may gate ng katabing tindahan. Oo, ako nga yon, Nita. Mahina ngunit matatag ang sagot ni Lola. Huwag mo akong tawaging Lola dito ha. Ako si Manang Clara. Galing ako ng Tarlac, bagong lipat sa anak ko sa kalapit bayan. Magtatanghalian lang. Tumango si Elenita at bahagyang ngumiti. Wala pong problema. Pero Lola, Manang Clara, mag-ingat po kayo ha. Mahigpit ang mata ng manager. Pumasok si Lola sa karinderya. Pilit pinaparamdam sa sarili na isa siyang estranghero sa lugar na dati siya mismo ang nagtayo. May lungkot sa kanyang puso habang tinitingnan ang bawat sulok. Ang mga upuang kahoy na siya mismo ang nagpabasbas kay Padre Damaso noon. Ang lumang orasan sa itaas ng counter na minsan nang bumagsak sa isang bagyo pero ipinaumpuni niya. Ngunit ngayon, tila may bumalot na lamig sa loob. Wala ang dating masayang tunog ng kutsara at tinidor. Wala ang halakhakan ng mga staff sa likod. Tahimik, tila may tensyong hindi maipaliwanag. May dalawang server na tila aligaga, palipat-lipat ng mesa. Isang cashier na naka-headset ang panay ang tingin sa cellphone habang inaabot ang sukli. Isa pong kare-kare meal, iced tea at may available po ba kayong tortang talong? Tanong ni Lola nang lumapit ang server. Wala, ubus na. Kare-kare lang po. Matabang na sagot ng dalaga na nakalagay sa name tag ang pangalang Mia. Hindi napigilan ni Lola ang mapakunot noo. Ah, ganun ba? Sige, yun na lang. Nang dumating ang pagkain, agad niyang napansin ang sabaw ng kare-kare. Malabnaw, parang ginataan na natunaw sa araw. Walang kulay, walang amoy at higit sa lahat, walang puso. Tinikman niya ito at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ano to? Bulong niya sa sarili. Hindi to ang kare-kare namin. Wala man lang ginisang bagoong sa gilid. Habang nagpapanggap na kumakain, abala ang kanyang mata sa pagmamasid. Napansin niyang bawat kilos ng mga staff ay parang laging nagmamadali. Walang nag-aalok ng tubig, walang nag-aasikaso ng customer na tila may tanong. Tila bawat empleyado'y ayaw tumagal sa harapan at laging lumilingon sa isang direksyon, sa likuran, kung saan may maliit na glass room na dating bodega, ngunit na yon ay naging opisina ng manager. Doon niya unang nasilayan si Domiel Rayos. Matangkad, may maayos na haircut, naka-fit na polo, at parang palaging may business meeting kahit 12:00 ng tanghali. May hawak na cellphone at headset habang nakaupo sa maliit na mesa. Tila hindi niya kilala ang salitang kitchen inspection dahil ni minsan hindi ito bumangon para sumilip man lang sa serbisyong nagaganap. Nita,
Mahinang bulong ni Lola nang lumapit si Elenita para kuhanin ang pinagkainan niya. Iyan ba si Domiel? Tumango si Elenita. Oo, siya nga po. Ganyan po yan palagi. Naka-aircon sa loob habang kaming lahat halos magkakandara pa. Isa lang naman po siyang manager, pero parang siya na ang may-ari. Hindi ba siya bumababa? Hindi man lang nag-iikot? Hindi po, laging abala sa mga importante raw na bagay. Minsan lang po yan lumalabas kapag may padating na supplier o si Sir Roque. Pero pag alis ni Sir, balik na naman siya sa pwesto niya. Napayuko si Lola. Parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang mga staff, tanong niya. Tahimik po, takot lahat. Yung bagong cashier, si Mia, halos araw-araw na napapagalitan. Kahapon po may umiyak na trainee. Tapos po si Carlo, yung pinakamaganang naming waiter dati, bigla na lang pinatalsik, wala ni kaunting paliwanag. May napansin ka ba sa pagkain? Tumango si Elenita at bumulong. Lola, ang supplier po namin hindi na yung dati. Hindi ko alam kung sino ang bagong kausap, pero ang bulong-bulungan, may patong sa bawat delivery. Kumuha raw sila ng mas murang karne at condiments. Napalunok si Lola. Paano si Roque? Tanong niyang may halong lungkot. Si Sir Roque, parang wala na pong pake. Pag anyan siya, may konting betsin lang ang ngiti. Pero hindi na bumababa sa kitchen. Sabi po niya sa amin last time, let Domiel do his job. Kaya po lahat kami, tahimik na lang. Hindi na napigilan ni Lola ang mapahawak sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pisikal na sakit kundi sa bigat ng panlalamig ng kanyang sariling negosyo. Ang negosyong sinabayan niya mula sa isang maliit na mesa sa harap ng bahay hanggang sa maging pinagkakatiwalaan ng buong barangay. Tumayo siya at tinungo ang lababo. Milinis niya ang kanyang plato. Tinapunan siya ng tingin ng cashier. Te, customer kayo ah. Ba't kayo naghuhugas? Tanong nito. Wala lang, gali lang yan sa amin sa probinsya. Sagot ni Lola at ngumiti ng matipid. Pag alis niya ng karinderya, hindi siya dumiretso pa uwi. Umupo siya sa waiting shed malapit sa barangay hall. Kinuha ang kanyang maliit na notepad at nagsimulang magsulat. 1. Kare-kare, malabnaw, walang bagoong. 2. Staff, takot walang personal na pakikitungo. 3. Cashier, walang courtesy. 4. Domiel, walang pakialam, abala sa sarili. 5. Roque, wala sa loop parang lumalayo. Pagkatapos niyang maisulat ang mga obserbasyon, huminga siya ng malalim at bumulong. Hindi lang pala ito tungkol sa pera o lasa ng ulam. Ito'y tungkol sa respeto, sa pamana, at sa mga taong umaasa. At sa ilalim ng madilim na ulap, si Lola Belmira ay muling nakaramdam ng apoy sa anyang puso. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Hindi mapakali si Lola Belmira habang nakaupo sa kanyang silid kinagabihan. Sa harap niya ay nakalatag ang notepad na punong-puno na ng obserbasyon at pangalan. Tila isang investigador na kumukonekta ng mga piraso ng puzzle. Katabi nito ang kanyang lumang cellphone kung saan nakasave ang mensahe ni Elenita kaninang hapon. Lola, may kailangan pa po kayong malaman. Magkita tayo bukas. Mahalaga po ito. Kinabukasan, muling nagkita sina Lola at Elenita sa tahimik na sulok ng lumang bakery kung saan sila unang nagtipan. Umorder lamang sila ng tig-isang kape at pandesal, pero ang bigat ng usapan ay higit pa sa anong mainit na inumin. Elenita, anong kailangan kong malaman? Tanong ni Lola. Diretso. Nag-ikot muna ng tingin si Elenita bago bumulong. Si Domiel po, hindi po talaga galing sa magandang background. Sabi po ni Paz, yung isa naming dating cashier na umalis, natanggal po yan sa isang hotel sa Maynila. Supervisor daw siya noon sa isang chain hotel, pero natanggal. Ang sabi niya, cost-cutting ang dahilan. Pero sa totoo lang, anong totoo? Tanong ni Lola habang unti-unting binaba ang tasa ng kape. May nasilip daw na anomalyang ginawa niya. Hindi nga lang nakasuhan kasi tinapalan. Pero mula noon, walang hotel na tumanggap sa kanya. Kaya nung nagkita raw sila ni Roque sa isang business seminar, sinungaling ang bitbit na kwento. Napapitlag si Lola. Ibig sabihin, niloko niya ang apo ko? Opo, sa simula, okay po ang pakikitungo. Magalang, marunong makisama.
Nagpakita ng galing sa paghawak ng schedule, ng cost-cutting plans. Kaya pinaniwalaan ni Roque. Nagtiwala agad. Tuwang-tuwa pa si Sir noon kasi may napaka-efficient daw siyang manager. Hanggang kailan naging maayos? Mga 3 buwan lang po. Pagkatapos nun, siya na ang nagdidikta kung anong supplier ang kukunin, kung sinong staff ang matatanggal. Lahat ng hindi sumusunod sa kanya, pinapalitan. Lahat ng gustong magsumbong, tinatakot. At si Roque po, imbes na makinig sa mga staff, lalo pang kumampi sa kanya. Napalunok si Lola. Hindi alam ng apo ko ang ginagawa sa likod niya. Hindi po. At sa palagay ko, ayaw na rin niyang malaman. Kasi mas madali yung hindi komplikado. Humigop ng kape si Lola habang nag-iisip. Anong supplier ang gamit nila ngayon? Hindi na po yung kay Mang Goryo sa palengke. Ang sabi ni Domiel, masyado raw mahal ang mga produkto ni Mang Goryo. Ngayon, direct na raw siya sa supplier sa Caloocan. Pero Lola, masama ang kalidad. Mura nga, pero puro litid ang karne at may ilang beses na kaming nakakuha ng bulok na repolyo. Pinansin ba yun ni Roque? Nabanggit ko po nun. Pero ang sagot lang niya, Nita, hayaan na natin si Domiel. May sistema siyang sinusunod. Tapos sinabihan pa kaming huwag maging sobrang attached sa luma. Modern times daw po. Hindi agad nakasagot si Lola. Sa halip, kinumot niya ang notepad at sinimulang isulat ang mga bagong impormasyon. Supplier change, mababang kalidad, tahimik na kontrol. May iba ka pa bang napansin? Tanong niya habang nansusulat. Opo, tungkol po sa POS system. Napatingin si Lola. Anong meron? Lola, may chismis sa loob. Pero hindi ko po ito kayang patunayan. May ilang beses na po kaming nagtaka kung bakit mas mababa ang kita sa araw kahit punong-puno ang karinderya. Ang sabi ni Paz, may pumapasok daw na refund transactions kahit walang customer na nagreklamo. May isang beses nga, nakita ng isang part-timer na si Domiel mismo ang nag-ooperate ng POS kahit wala namang problema. Napatigil sa pagsusulat si Lola. Peke ang refund? Opo. At ang masama pa, may isang staff na si Carlo, yung waiter po na pinatalsik, nakapansin. Sinubukang i-report kay Roque, pero ilang araw lang, pinatawag na at pinapaalis. Wala man lang due process. Si Carlo, ulit ni Lola, matagal na rin yun ah. Opo, mula pa po nung panahon ninyo. Napakagalang po noon. Palaging maayos magdala ng customer. May pangarap pang maging HRM student pero napalayas lang na parang aso. Napahigpit ang hawak ni Lola sa lapis. Ang matindi po Lola, dagdag ni Elenita, kapag may customer na sumusobra sa tanong o may reklamo, pinapakiusapan na lang ng mahinahon ng staff pero tinatapot din sa loob. Huwag daw masyadong pakialamero ang customer. Minsan, may narinig pa ako na sinabing may mga alam akong koneksyon sa barangay kaya huwag kang maingay. Umangat ang mga balikat ni Lola. Grabe na pala talaga. Opo, at sorry po kasi hindi ko agad sinabi. Takot rin po kami, lalo na't si Roque ay parang wala ng tiwala sa amin. Tahimik si Lola. Sa kanyang isip ay tila may unti-unting nabubuong plano. Isang maingat na pagbawi ng karinderya, hindi lang sa pangalan kundi sa mismong kaluluwa nito. Nita, may kailangan akong gawin, ani Lola, at kakailanganin ko ang tulong mo. Ano man po Lola, magbabalik ako sa karinderya, pero hindi bilang si Lola Belmira. Kailangan malaman ni Roque ang totoo, pero hindi pwedeng galing lang sa inyo. Galing dapat sa kanya mismo ang pagkatuklas. Paano po? Magpapanggap ulit ako, pero sa susunod, hihigit pa sa pagiging customer ang papel ko. Kinabukasan, bumalik si Lola sa kanyang silid. Hinugot niya mula sa baul ang lumang uniform ng isa sa mga dating helper. Isinuot niya ito at humarap sa salamin. Kung ginawang negosyo lang ni Domiel ang kusina namin, aniya, oras na para ipaalala sa kanya kung sino ang tunay na may-ari ng puso ng karinderyang ito. At sa unang pagkakataong, matapos ang matagal na panahon, muling nagningning ang mata ni Lola Belmira.
hindi sa galit, kundi sa tapang na isinusulong ng pagmamahal. Maaga pa lang ay nakapwesto na si Lola Belmira sa sulok ng karinderya. Suot ang simpleng duster at pulang headband, bit-bit ang lumang bag na may lamang notepad, ballpen at voice recorder na binili pa niya sa surplus store. Kahapon lang ay nagpanggap siyang simpleng customer. Pero ngayon, mas determinado na siyang makuha ang bawat detalye. Paglapit ng cashier, muling umorder si Lola. Pengi ako ng ginisang monggo, isang order ng lumpia at iced tea. Take out. Nang ibigay ang resibo, agad niya itong sinuri. Sa taas ng papel, malinaw ang nakasulat na items. Pero may isang linyang tumambad sa kanya. Add-on, siomai, 35 pesos. Napakunot ang noo niya. Hindi siya umorder nito. Iha, bakit may siomai? Hindi ko naman yan inorder. Tanong ni Lola sa cashier. Tinaas ng dalaga ang kilay. Walang pakialam. System-generated lang po yan. Minsan nagkakaganon. Di refund mo. Mariin tugon ni Lola. Hindi po kami allowed mag-refund unless may approval ng manager. Sagot ni Mia, walang kahit anong effort o malasakit sa tono. Pero ngayon po, nasa call siya. Lalong uminit ang tainga ni Lola. Pilit niyang pinigil ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kaya't marahan niyang tinupi ang resibo at isinuksok sa kanyang bag. Ngunit isang bagay ang malinaw. May nangyayaring hindi tama. Bumalik siya sa kanyang pwesto. Habang naghihintay ng order, napansin niyang may nagaganap sa likod ng serving counter. Isang binatilyo na mukhang bago sa trabaho ang napapaaligid sa likod. Hawak ang tray at tila namumutla. Napalingon si Lola nang marinig ang pabulong pero mariing boses ng isang lalaki mula sa stockroom. Huwag mong ipasa sa iba ang palpak mo ha, sigaw ng tinig. Hindi ikaw ang may turo, pero ikaw ang naka-encode ng mali. Alin ngayon ang totoo ha? Ako po, akala ko po order po ng table 5, sagot ng binatilyo, nanginginig. Pero si Mia po ang nag-abot sa... Hoy, huwag kang manisin ng kasamahan mo. Umayos ka kung ayaw mong sumunod sa sinibak ko last week. Bumungad mula sa likod si Domiel, hawak ang walkie-talkie at clipboard. May nakasabit pang Bluetooth earpiece sa tainga. Galit ang mukha, tila kahit simpleng pagkakamali ay itinuturing niyang krimen. Sa tabi ng bata, kita ni Lola ang pangingilid ng luha. Ano pangalan mo? Tanong ni Domiel. Ray po. Ray, maghanda ka. Isusulat ko pangalan mo sa incident report. Isang strike na lang, tanggal ka. Tumalikod si Domiel, iniwan ng batang halos di makahinga. Hindi na nakati si Lola. Tumayo siya at tinungo ang area kung saan naroon si Ray. Iho, ayos ka lang ba? Mahinang tanong niya. Nagulat si Ray. Oo po. Pasensya na po, ngayon lang po ako ulit nagtrabaho sa ganito. Bago lang po kasi ako dito. Hindi mo kasalanan, bulong ni Lola. At hindi tama na takutin ka lang dahil sa ganun. Maya-maya, isang babae ang lumapit. May edad na rin, mga nasa 40. Naka-uniform pero disente ang tindig. Sa name tag nito, Paz Senior Staff. Manang, pasensya na po sa narinig ninyo. Minsan lang po talagang mainit ang ulo ng manager namin. Ani Paz habang nakangiting pilit. Lumapit ito ng kaunti, tila may gustong sabihin. Alam niyo po, bulong ni Paz habang kunwaring nag-aayos ng mga kutsara sa mesa ni Lola. Kung alam lang po ng tunay na may-ari ang nangyayari dito, sigurado pong matagal nang may nagbago. Napatingin si Lola sa kanya, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, dahan-dahan. Ngumiti si Paz, ngunit may lungkot sa mata. Wala po, basta mahirap po ang umalma ngayon. Pero naniniwala po akong may darating na panahon. At iniwan siya nito, parang alam na niya kung sino talaga si Manang Clara. Ilang sandali pa, nakita ni Lola si Domiel na lumabas sa kanyang opisina, may kausap sa cellphone. Dumaan ito sa gilid ng karinderya at nagtungo sa maliit na pinto patungong likod, sa bahagi ng imbakan at loading dock ng mga supplies. Hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Dahan-dahan siyang bumaybay sa gilid ng karinderya at sumilip sa butas sa pagitan ng mga luma at bagong pader. Doon niya narinig ang boses ni Domiel. Oo pare,
Basta tuloy lang ang usapan natin ha. Kayoin ang supplier ko. Oo, alam ko mababang quality. Pero benta naman pare. Tsaka alam mo na, yung padulas, same terms. Linggo-linggo, cash. Basta wag mo lang ipa-audit yung shipment mo sa meat at gulay. Ayusin mo lang packaging. Para hindi halata. Oh, hindi nagche-check si Roque. Busy masyado sa mga seminar niya. At kahit may reklamo, alam mo naman, ako bahala. May sinibak pa nga ako kahapon na pakialamero. Bumigat ang dibdib ni Lola sa narinig. Hindi ito chismis, hindi haka-haka. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay sapat na para saktan. Hindi lang ang negosyo, kundi ang dangal ng pamilyang Belmira Temyang. Tahimik siyang umatras mula sa tagumpader. Hindi pa siya maaaring lumantad. Hindi pa ngayon. Kailangan ng matibay na ebidensya. Kailangan niya ng panahon. At higit sa lahat, kailangan niya si Roque mismo ang makakita ng lahat ng ito. Ngunit sa bawat hakbang niya pabalik sa mesa, bit-bit niya ang di matitinag na determinasyon. Hindi siya papayag na ang pinaghirapan ng kanyang yumaong asawa, ang itinayo niyang karinderya sa pawis at dasal, ay sirain ng isang taong walang puso sa negosyo, ni respeto sa tao. Ang laban ay hindi pa tapos, pero ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban. Muling nagbalik si Lola Belmira sa kusina ni Temyang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang tahimik na tagamasid. Buong araw siyang naghintay ng tamang pagkakataon, ng tamang sandali para wakasan ang panlilinlang. Nasa loob na siya ng karinderya bago pa magbukas ang pinto sa umaga. Umupo siya sa parehong sulok kung saan siya palaging pumupwesto noong siya pa ang humahawak ng operasyon. Ngunit ngayon, siya'y isa na lang daw matandang customer. Maya-maya pa, dumating na si Dumiel. Palaging maayos ang bihis, dala ang kanyang leather sling bag at cellphone na parang bahagi na ng kanyang kamay. Pasimpleng binati ng ilang staff pero walang sinuman ang mukhang tunay na masaya sa kanyang pagdating. Sa kanyang lamesa, nakabantay si Lola, pinagmamasdan ang kilos ng bawat isa. Pare-pareho ang pattern, walang ngiti ang cashier, malamig ang serbisyo at tila may takot sa bawat galaw ng mga staff. Wala ni isang bumati sa kanya nang may puso. Pagkalipas ng kalahating oras, dumiretso siya sa counter. Tangan ang tray na may malamig ng sinigang. Ang kanin ay parang ilang oras nang nakatiwangwang. Iha, wika ni Lola kay Mia, ang cashier, pwede bang itanong kung sino ang pwedeng kausapin tungkol dito? Ma'am po talaga ang standard serve namin, sagot ni Mia. Hindi man lang tiningnan ang pagkain. Standard? Ulit ni Lola, bahagyang tumataas ang boses. Ito ba ang standard na sinigang? Malamig, walang asim, ni gulay ay parang piniga. Nag-angat ng kilay si Mia at tumawag ng crew. Sir Dumiel, may customer po dito. Nagre-reklamo raw sa pagkain. Mula sa glass office lumabas si Dumiel, hawak pa rin ang cellphone, tila tinapos lang ang tawag. Dumiretso siya kay Lola at tumitig, sabay ngiti, hindi ng paggalang, kundi ng pagkasuya. Ma'am, may problema po ba? Tanong niya, formal ngunit may bahid ng pagkainis. Oo, bilang matagal nang kumakain sa karinderyang to, tanong ko lang, ganito ba talaga ang kalidad ngayon? Malamig na sinigang? Hilaw na kangkong? At cashier na hindi man lang marunong umiti. Tumawa ng marahan si Dumiel, isang mapanirang tawa. Alam mo te, wika niya, bahagyang lumalakas ng boses. Kung di ka marunong kumain sa labas, huwag ka na lang kumain. Hindi lahat pinapansin ang mga katulad mo. May standards kami dito. Hindi to barangay level karinderya. Saglit na natahimik si Lola. Hindi dahil wala siyang maisagot, kundi dahil ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa kanyang dibdib. Ang prinsipyong itinayo niya sa negosyong ito, paggalang sa bawat customer, malasakit sa bawat pagkain, at integridad sa bawat sentimong kinikita, binasura lang sa isang iglap ng isang lalaking
Hindi man lang alam ang kasaysayan ng lugar na kinatatayuan niya. Tahimik ang buong karinderya. Ang ilang staff ay napatingin. Si Paz, na noon ay nag-aayos ng mesa sa likod, ay biglang natigilan. "Domiel," sabi ni Paz habang lumapit. Nangiginig ang tinig. "Pasensya na pero hindi mo dapat kinausap ng ganon si Ma'am. Napahinto si Paz. Tumitig kay Lola. Napansin niya ang pendant na isinusuot lamang ng dating may-ari sa mga espesyal na araw. Napansin niya rin ang mga matang matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Si Lola Belmira, bulalas ni Paz, napaiyak sa pagkakabigla. Parang bumagsak ang tunog ng pinggan sa loob ng karinderya. Biglang huminto ang lahat. Si Mia ay nabitawan ang resibo sa kamay. Si Ray, ang bagong crew, ay napaatras. Ang ibang staff ay napalingon sa gulat. Maging si Domiel ay parang binuhusan ng malamig na tubig. "Lola," bulong ni Domiel, nanlalaki ang mata. "Kayo po pala?" Hindi na kailangan ni Lola ng anumang paliwanag. Umangat siya mula sa pagkakaupo, hawak ang lumang tray ng sinigang at dahan-dahang nilapag ito sa counter. Ang katahimikan ay tila nakagugupo, walang umimik. Maging ang mga customer sa loob ay napatigil, napansin ang hindi pangkaraniwang eksena. Sa tagal ng panahong pinaghirapan ko ang tarinderyang ito, hindi ko akalaing darating ang araw na ang mismong prinsipyo ng aming pamana ay sisirain mo ng ganun lang, mariing wika ni Lola. Hindi nakasagot si Domiel. Napalingon siya sa staff, tila naghahanap ng takampi, ngunit ang lahat ay tila lumayo at sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng karinderya. "Lola?" Si Roque, bitbit ang kanyang laptop bag, bagong gupit at may ngiting handang bumati, ngunit agad na nabura iyon nang makita ang sitwasyon. Anong nangyayari dito? Tahimik pa rin ang paligid. Si Lola ay humarap sa kanya. Walang galit sa mata, ngunit puno ng lungkot. "Roque, nandito ako hindi para sirain ka. Nandito ako para iligtas ang negosyo nating maglola. Ilang linggo na akong pumupunta rito. Pinanood ko lahat, narinig ko lahat, at ngayon nakita ko na ring lahat." Tumingin si Roque sa paligid, tila unti-unting natutunaw ang kanyang mundo. Ang mga tauhang kilala niya ay di makatingin sa mata. Si Paz ay umiiyak. Si Domiel, bagamat nakatayo pa, ay hindi na makapagsalita. "Lola, bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" bulong ni Roque. "Sinabi ko noon pa, Roque, pero pinili mong makinig sa ibang tinig. Ngayon, panahon mo na para makita at marinig ang totoo." At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat si Roque na hindi sigurado kung saan lulugar. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot, hindi sa kahihiyan, kundi sa pagkakamali niyang binaliwala ang sarili niyang ugat. Ang karinderya ay muling tumahimik, pero sa puso ni Lola Belmira, isang bagay ang sigurado. Hindi siya natalo. At hindi siya kailanman matitinag ng mga tulad ni Domiel. Tahimik na umupo si Roque sa lumang lamesa malapit sa kusina, yung dating pinagpupwestuhan ni Lola Belmira kapag kailangan niyang asikasuhin ang mga supplier o sumilip sa ledger. Ngayon, iyon ang parehong lamesang tila hahatol sa mga pagkukulang at pagkakamaling matagal nang naipon. Dahan-dahang lumapit si Lola. Hawak ang kanyang bag. May kalumaan na ito, ngunit sa loob nito ay ang ebidensyang kakayaning magpatigil ng isang sistemang matagal ng bulok sa loob ng kanilang negosyo. "Roque," mahinahon niyang simula, "hindi ko ito ginagawa para ipahiya ka. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. At higit sa lahat, mahal ko ang pamana ng pamilya natin." Walang imik si Roque, nakatungo. Hindi makatingin sa kanyang lola. Inilabas ni Lola ang isang manipis na folder, may kasamang ilang resibo. Ito ang unang palatandaan. "Nag-order ako ng munggo at lumpia, pero may charge na siomai." Sabi ng cashier, system generated. Pero walang refund, wala ring paliwanag. Sunod niyang inilabas ang isang USB.
Nirecord ko rin ang usapan ni na Domiel at ng supplier sa likod. Narinig ko mismo kung paanong may padulas siya linggo-linggo para hindi i-audit ang mga ingredients. Mura nga, pero bulok ang serbisyo at produkto. Si Roque ay unti-unting lumulubog sa kinauupuan niya. Hawak ang kanyang noo, tila nalulunod sa bigat ng mga nadidinig. At ito, huling inilabas ni Lola, testimonya ni Paz, Elenita at ng pinatalsik ninyong si Carlo. 3 tao, 3 kwento, iisang layunin. Gusto kanilang pagbuksan ng mata. Napasa po si Roque sa mukha. Lola, Diyos ko po. Lumingon si Lola sa mga staff na nagtipon sa paligid, tahimik at puno ng kaba. Pwede ba nating tawagin si Domiel dito, ngayon na? Tumango si Paz, agad na tumakbo papunta sa opisina. Ilang minuto lang at lumabas si Domiel, abala sa pagsagot ng tawag sa kanyang cellphone. Hindi pa rin nawawala ang kanyang kayabangan. Anong meron? Tanong ni Domiel, nakakunot ang noo. Upo ka, Domiel, mariing wika ni Roque. Ngayon ay unti-unti nang nagiging matatag ang boses. Bakit? May meeting ba na hindi ko alam? Sagot ni Domiel. Pinilit pang ngumisi. Hindi meeting, pagharap sa lahat ng ginawa mo. Tugon ni Roque. Narinig ko na lahat. Natigilan si Domiel. Narinig alin? Yung usapan mo sa supplier, yung mga bogus na refund sa POS, yung pagbagsak ng kalidad ng pagkain, yung pag-abuso mo sa staff. Namutla si Domiel. Hindi mo yan mapapatunayan. Ngunit bago pa siya makasagot pa, iniabot ni Lola ang USB kay Roque. Gusto mong pakinggan dito mismo? Tanong ni Lola. Diretso ang tingin kay Domiel. Hindi na sumagot si Domiel. Pagkus ay napatingin sa mga tauhang nakapaligid. Isa-isa, tumayo si Paz, Elenita at maging si Ray, ang bagong waiter, ay lumapit na rin sa bilog. Anong meron? Tanong ni Domiel, nakakunot ang noo. Upo ka, Domiel, mariing wika ni Roque. Ngayon ay unti-unti nang nagiging matatag ang boses. Bakit? May meeting ba na hindi ko alam? Sagot ni Domiel, pinilit pang ngumisi. Hindi meeting, pagharap sa lahat ng ginawa mo. Tugon ni Roque. Narinig ko na lahat. Natigilan si Domiel. Narinig alin? Yung usapan mo sa supplier, yung mga bogus na refund sa POS, yung pagbagsak ng kalidad ng pagkain, yung pag-abuso mo sa staff. Namutla si Domiel. Hindi mo yan mapapatunayan. Ngunit bago pa siya makasagot pa, iniabot ni Lola ang USB kay Roque. Gusto mo pakinggan? Dito mismo? Tanong ni Lola. Diretso ang tingin kay Domiel. Hindi na sumagot si Domiel. Bagkus ay napatingin sa mga tauhang nakapaligid. Isa-isa, tumayo si Paz, Elenita at maging si Ray, ang bagong waiter, ay lumapit na rin sa bilog. Sir, ani ni Paz, nangingilid ang luha. Noong una, gusto ko lang pong kumita. Pero nakita ko na pong unti-unting nasisira ang pinaghirapan ni Lola Belmira. Kung hindi po siya bumalik, baka tuluyan nang mamatay ang kusina ni Temyang. Wala akong ginagawang mali. Sigaw ni Domiel. Ngayon ay nanginginig na. Kayo lang ang masyadong sensitibo. Kayong lahat, mga palamunin. Isang ungol lang protesta ang narinig mula sa grupo ng empleyado. Baka gusto mo pang sabihin na cost-cutting din ang ginawa mo sa dignidad ng mga tao rito. Tugon ni Roque, ngayon ay nakatayo na rin. Hindi ko alam kung paano kita pinaniwalaan. Pero ngayong narinig ko na ang lahat, hindi kita palalampasin. Napatras si Domiel. Lalabas ako, pero mark my words, walang tatagal sa inyo sa pamamalakad na to. Bago pa siya makaalis, tinapunan siya ng tingin ni Lola. Hindi ka pinapalayas dahil galit kami sa iyo, Domiel. Pinapalayas ka namin dahil hindi ka bagay sa lugar na may dangal. Umalis si Domiel, bit-bit ang kanyang bag, ngunit iniwan ng isang ulap ng bigat at tensyon sa hangin. Ilang saglit pa, isa-isa nang lumapit ang mga empleyado kay Lola. Lola, pasensya na po, bulong ni Elenita. Matagal ko na pong gustong magsalita pero natakot o kami. Lumapit si Paz. Salamat po at bumalik kayo, kundi tuluyan na kaming nawalan ng pag-asa. Lumapit si Ray. Hindi ko po kayo kilala noong una pero salamat po sa ginawa nyo kahit bago lang ako. Naramdaman ko pong may puso kayo sa negosyong to. Hindi na napigilan ni Roque ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa harap ng kanyang lola.
habang ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Lola, pinabayaan ko ang pamana mo. Patawad po. Umayag akong palitan ang malasakit ng sistema, ang tiwala ng kontrol at ang puso ng mga numero. Hinaplos ni Lola ang ulo ng kanyang apo at sa pauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula ang bangungot na ito, ay ngumiti siya. Hindi huli ang lahat, Roque. Kung ang sinira ay puso, puso rin ang mag-aayos. Basta huwag ka nang lalayo sa pinagmulan mo. Mula sa likod, tumunog ang maliit na kampanilya sa counter. Isang matandang suki, si Mang Diego, ang dumating. Uy, dami ng tao ah. May okasyon ba? Ngumiti si Paz. Wala po, nagbabalik lang ang tunay na lasa ng kusina ni Temyang at sa sandaling iyon, muling nabuhay ang apoy sa loob ng lumang karinderya. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa katotohanang ang bawat ulam, bawat kutsara ng sabaw ay may kasamang dangal, malasakit at pagmamahal. At ito ang simula ng muling pagbangon. Isang linggo matapos ang pag-alis ni Domiel, isinarapan samantala ang kusina ni Temyang. Sa labas ng pinto ay may nakapaskil na tarp. Sarado muna pansamantala para sa pagsasaayos. Magbabalik ang mas pusong serbisyo at tunay na lasa. Marami ang nagulat, lalo na ang mga suki. Ngunit hindi rin nagtagal, napalitan ang panadataka ng pag-asa. Lalo na nang mapabalitang mismong si Lola Belmira na ang nakikitang muling kumikilos sa loob. Sa loob ng karinderya, isang simpleng whiteboard meeting ang nagaganap. Naroon si Lola, si Roque, Elenita, Paz at ilan sa mga senior staff. Sa gitna nila may nakasulat na heading, Bagong Kusina, Panibagong Simula. Una sa lahat, panimula ni Lola habang hawak ang marker. Hindi natin kailangan ng engrandeng pagbabago. Ang kailangan natin ay ibalik kung ano ang totoo. Malasakit, integridad at tunay na lasa. Tumango si Roque. Tama si Lola. Simula ngayon, aalisin natin lahat ng bakas ng lumang sistema. Hindi tayo magpapadala sa shortcut. Ayusin natin mula supplier hanggang sa serbisyo. Unang agenda ang mga supplier. Sa listahan ng lumang kontrata, may 5 pangalan ng bagong supplier na ginamit ni Domiel. Lahat ay may kahina-hinalang terms. Mura oo, pero hindi tugma sa kalidad. Elenita, sabi ni Roque, maaari mo ba kaming tulungan sa sourcing ng panibagong suppliers? Handang-handa ako, Roque, tugon ni Elenita. Binalikan ko na ang mga lumang kontak natin, sina Manggorio sa palengke, si Aling Tasing sa poultry at yung fish dealer natin sa Nabotas. Alam nila ang standard natin noon at willing silang bumalik basta maayos ang trato. Good, bumalik tayo sa ugat natin, ani Lola. Sunod ay ang mga empleyado. Isa-isang tinawagan ng mga dating staff na pinatalsik ni Domiel. Nang dumating si Carlo, agad siyang niyakap ni Lola. Pasensya ka na, anak. Wika niya habang pinipigil ang luha. Hindi ka dapat nawalan ng trabaho dahil lang sa prinsipyo. Lola, sagot ni Carlo, kung hindi kayo bumalik, baka tuluyan na akong nawalan ng tiwala sa kabutihan. Ipinatawag din ang iba pang staff para sa isang customer service training. Ngunit hindi ito ordinaryong seminar na may PowerPoint at lecture. Sa halip, inupuan silang lahat ni Lola sa gitna ng dining area. Sa panahong ito ng teknolohiya, madaling makalimot, ani Lola. Pero tandaan nyo, kahit anong app ang gamitin natin, Grab, Foodpanda o Facebook ads, wala pa ring papalit sa mabuting pakikitungo. Pag ngumiti ka sa customer, tandaan mo, baka yun lang ang tanging ngiti na natanggap niya buong araw. Nagpalakpakan ang mga staff at unti-unting namulat sa kahalagahan ng simpleng malasakit. Magpapatuwad din tayo ng komunidad meal, dagdag ni Roque. Araw-araw pipili tayo ng 2 senior citizen na kakain ng libre dito. Iro-rotate natin para patas at wag nating ipagsigawan, gawin nating totoo, hindi para lang sa publicity. Nagkatinginan ang mga staff. Ang ideya'y bago sa kanila, ngunit dama nila ang sinseridad. Paz, tawag ni Roque. Simula ngayon, ikaw na ang floor supervisor.
I-monitor mo ang crew, hindi lang sa trabaho, kundi sa pakikitungo. Maraming salamat Sir Roque at Lola. Pangarap ko lang noon ang makapagtrabaho dito ng matagal. Ngayon, mautiwala na rin kayong binigay. Di ko po sasayangin. Mumiti si Lola. Kailangan natin ng mga taong may puso. Ikaw yon. Dahil sa mga pagbabago, unti-unting bumalik ang sigla sa karinderya. Muling tumunog ang mga kutsara pinidor sa tanghalian. May mga pila na ulit sa harap. Si Mang Diego, na unang bumati noong nakaraang kaguluhan, ay hindi na lang kumakain. Naging volunteer pa ito para sa komunidad meal. Lola, sigaw ni Carlo isang umaga. May nag-vlog dito kahapon. Yung kilala sa TikTok na si Kain Tayo Juan. Pumunta daw siya para lang subukan ang kare-kare natin. Ha? Natigilan si Roque? Seryoso? Opo, at ngayon pa lang trending na raw. Sabi niya walang halong arte pero lutong may kaluluwang Pinoy. Hindi nagtagal isang TV crew ang lumapit sa kanila para sa isang segment sa lokal na palabas. In-interview si Lola sa harap ng karinderya. Ang sikreto po ba sa tagumpay ninyo, Lola Belmira? Tanong ng host. Pagmamahal, hindi lang sa pagluluto kundi sa taong pinagluluto mo. Pag puso ang sangkap mo, kahit simpleng kanin magiging espesyal. Ang video ay nag-viral, umabot sa milyong views. At sa comment section, mababasa ang mga linyang, "Dito ako unang dinala ng tatay ko." Nakakaiyak makita si Lola ulit. Ang tunay na karinderya, hindi lang pagkain ang inaalok, kundi alaalang hindi makakalimutan. Papasyal ako dyan sa San Felipe para matikman yung kare-kare. Sa gabi, habang nakaupo sa veranda, si Lola ay ngumiti habang pinapanood si Roque na nag-i-inspeksyon ng kitchen checklist. Lola, sabay lapit ni Roque, salamat, hindi lang sa negosyo, kundi sa pagbabalik mo ng tiwala ko sa sarili. Basta't matuto ka, anak, hindi masamang magkamali. Ang masama, yung alam mo na nga inulit mo pa. Tumawa sila ng sabay. Sa likod nila, maririnig ang huni ng tricycle, ang tawanan ng mga customer at ang malambing na tunog ng ginisa mula sa kawali. Ang kusina ni Temyang ay hindi na lang basta kainan. Isa na itong alaala ng paninindigan, pagbabalik loob at pag-ibig. At ang kwento nito ay muling gumigising sa panlasa at puso ng buong komunidad. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling buksan ang kusina ni Temyang, masasabing hindi lang ito basta karinderyang bumangon mula sa pagkakalugmok. Isa na itong simbolo ng pagkakaisa, pagbabago at malasakit. Isang buhay na alaala kung paano nagsimula ang isang negosyo sa simpleng pangarap at muling nabuhay dahil sa tapang ng isang lola. Isang Lunes ng umaga, isang sulat mula sa munisipyo ang tumating sa bahay ni Lola Belmira. Dinala ito mismo ni Mang Lem, ang barangay tanod. Lola, ani Mang Lem habang inaabot ang sobre. Galing po ito sa opisina ng mayor. Sabi nilang huwag niyong pababayaan, importante raw. Napakunot ang noo ni Lola, ngunit may halong ngiti sa labi. Ano na naman kayang kalokohan to? Baka bill lang yan ha? Ngunit pagbungad ng sulat, nakita niya ang embossed seal ng munisipyo at ang pamagat sa itaas, parangal para sa gabay negosyante ng bayan. Natulala si Lola. Bakit ako? Tanong niya sa sarili, mahina ngunit may kilig. Kinagabihan, hindi niya ito itinago kay Roque. Sa hapagkainan, habang sabay nilang pinapapak ang turon na gawa pa ni Elenita, iniabot niya ang liham. Roque, anya, basahin mo nga to. Baka ako na lang ang pinaglalaroan ng mga papel ngayon. Nang mabasa ni Roque, agad siyang napatayo. Lola, ikaw ang tatanggap ng parangal mula sa mayor. Sa linggo, may awarding ceremony. Wow! Natawa si Lola. Ay nako, wala na akong pang-formal. Yung last barong ko, ginawang punda ni Elenita. Hayaan mo, ako na ang bahala sa damit mo. Pero Lola, totoo ito. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang negosyo natin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagising. Totoo nga, si Roque ay hindi na ang dating batang abala sa seminars at posh business talks. Matapos ang nangyari, siya mismo ang nagdesisyong mag-enroll muli sa isang leadership and integrity program sa kolehiyong malapit. Hindi sapat ang diploma,
kung wala kang paninindigan, sabi niya minsan kay Paz, at ayoko nang ulitin ang pagkakamali ko kay Domiel. Habang bumabalik sa ayos ang operasyon, isang panibagong biyaya ang dumating. Inirekomenda ng munisipyo ang kusina ni Temyang bilang isa sa mga partner establishments ng TESDA para sa on-the-job training ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong cookery at food and beverage services. Ma'am Paz, sabi ng isang TESDA officer sa kanilang opisina, napansin po namin yung pag-viral ng kwento ni Lola Belmira. Ang dami pong nagpadala ng mensahe sa amin. Gusto raw nilang matuto hindi lang magluto, kundi kung paano magnegosyo na may puso. Hindi nagdalawang isip si Paz. Bukas ang kusina namin. Mas maraming matututunan dito kaysa sa silid-aralan lang. At dumagsa nga ang mga OJT. May ilang taga-Karatig Bayan, may estudyanteng galing pa sa bundok, at may ilang single moms na umaasang magkaroon ng bagong simula. Hindi sila siningil ni Lola kahit piso. Sabi nga niya, ang natututunan dapat na ibabahagi, di lang kinikita. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carlo, ang waiter na dating sinibak, ay napansin ng isang customer. Isang matandang babaeng elegante ang bihis, tahimik na kumakain ng kare-kare, habang sinusubaybayan si Carlo na maayos maglingkod, may ngiti, may respeto at may bilis. Pagkatapos kumain, nilapitan siya nito. Iho, anang babae, ikaw ba si Carlo? Opo ma'am, may maitutulong po ba ako? Hindi, gusto lang kitang tanungin, may trabaho ka bang iba bukod dito? Nag-aaral po ako ng HRM, pero working student po ako dito. Nagsimula akong ulit matapos pong ibalik ako ni Lola. Mumiti ang babae. Ako si Mrs. Asuncion Velasco. HR head ako ng usang chain of hotels. May slot kami for part-time service trainer. Kung interesado ka, tawagan mo ko. Ang hinahanap naming hindi lang mahusay magbitbit ng tray, kundi taong may malasakit sa tao. Napanganga si Carlo at hindi niya napigilang mapaluha. Maraming salamat po ma'am, hindi ko po sasayangin. Isang linggo lang at si Carlo ay naging part-time trainer ng hospitality etiquette tuwing Sabado. Tuwing linggo, umabalik pa rin siya sa kusina ni Temyang bilang server, hindi para sa sahod, kundi bilang pasasalamat. At ang pinaka-hindi inaasahan, nagtrending muli ang karinderya. Ang vlog ni Kain Tayo Juan ay kinopya ng iba pang content creator. May isang retired teacher na gumawa ng reaksyong video. Kung si Lola Belmira ay bumangon pa para ituwid ang negosyo, ako rin, magbabalik ako sa pagtuturo. May OFW na nagkomento. Naalala ko tuloy si nanay. Pareho sila ni Lola. Uuwi ako ng Pinas at pupunta ako riyan mismo. May isang lola mula sa Cavite na gumawa ng TikTok habang nagluluto ng kare-kare. Inspired by kusina ni Temyang, kayang bumangon kahit retired na. Dahil sa pag-viral, nagkaroon ng bagong community page si Roque. Lasa ng pamana, kwento ng mga lulang negosyante. Doon, araw-araw may nagpapadala ng kwento. Isang lola na muling nagtayo ng sari-sari store. Isang lolo na nagtuturo ng carpentry sa mga bata sa barangay. Isang matandang mananahi na gumagawa ng uniforms para sa mga batang may kapansanan. Isang gabi, habang nasa labas ng karinderya si Lola, umupo si Roque sa tabi niya. May dala itong 2 tasa ng tsaa. Lola, aniya, alam mo bang may nagpadala ng sulat galing DSWD? Gusto raw nila tayong imbitahan sa isang simposyum sa Maynila. Ikaw raw ang magiging guest speaker. Natigilan si Lola. Ako? Bakit ba hindi? Hindi lang negosyante ang tinitingala nila ngayon, kundi mga lola na may prinsipyo. Napangiti si Lola. Kung ganun, kailangan ko na yatang magsimulang magsulat ng speech. Oo, sagot ni Roque. At ilagay mo roon yung paborito mong linya. Pag puso ang sangkap mo, kahit simpleng kanin, magiging espesyal. At sabay nilang ininom ang tsa habang pinapanood ang mga estudyanteng OJT na nag-aayos ng mesa. Si Carlo na nagtuturo ng proper serving at si Paz na nagpapaalala sa staff tungkol sa libreng komunidad meal sa susunod na araw. Sa katahimikan ng gabi,
Humaplos ang hangin sa lumang karatula ng kusina ni Temyang. Hindi ito ordinaryong negosyo. Isa itong tahanan, isang paaralan, isang alaala ng pagmamahal na hindi kailanman naluluma. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa panahong iyon, unti-unting binawi ni Lola Belmira ang kanyang hakbang pabalik sa simpleng pamumuhay. Hindi na siya madalas makita sa loob ng kusina ni Temyang at mas pinili na niyang manood mula sa malayo. Sa kanyang maliit na hardin sa gilid ng bahay, habang nagdidilig na mga alugbati at kamatis, tanaw niya pa rin ang karinderyang minsan niyang pinagmulan ng tagumpay, kabiguan at muling pagbangon. Minsan ay dumadaan si Roque tuwing Sabado upang kumustahin siya. "Lola, ayos lang po ba kayo?" tanong nito habang iniaabot ang paborito niyang puto kalasyaw. "Buhay pa kaya ayos?" sagot ni Lola, sabay kindat. "Kaya ko pang magtanim at magtimpla ng suka. Ibig sabihin, may silbi pa ako." "Namimiss ka po ng mga bata sa kusina? Lalo na si Ray. Nagtanong pa yun kung kailan ka daw babalik para magturo ulit ng tamang timpla ng adobo." Numiti si Lola. Si Ray. Baka mas magaling na siya ngayon kaysa sa akin. Hayaan mo sila. Sa kanila na ang entablado. Ako'y taga-palakpak na lang." Sa kabila ng paglayo niya sa araw-araw na operasyon, hindi ibig sabihin ay iniwan niya na ang kanyang pinagmulan. Linggo-linggo pa rin siyang pinapadalhan ng report ni Roque, hindi lang tungkol sa kita, kundi pati sa mga bagong proyekto, mga kwento ng customer at mga larawan ng mga OJT na natapos ang training. Isa sa mga pinakanakakataba ng puso ay ang pagbubukas ng bagong sangay ng karinderya sa bayan ng Ginhawa. "Lola," kwento ni Roque isang gabi habang sabay silang naglalakad sa plaza, "naaprubahan na po yung second branch. Doon po sa Ginhawa. Si Paz po ang pinili naming mamuno." Napangiti si Lola. Masipag siya at higit sa lahat, totoo siya sa mga tao, tugon ni Roque. Hindi siya natakot magsalita noong panahon ni Domiel. Deserve niya yon. Isang linggo bago ang kanyang kaarawan, napansin ni Lola na may kakaibang ikinikilos ang mama staff. Si Elenita ay laging nagdadahilan na busy sa kusina kahit hindi naman nakaschedule. Si Carlo ay panay ang text kay Roque at laging palihim kung magsalita sa telepono. At si Paz, na halos di na pumupunta sa main branch, ay biglang nakita niyang palakad-lakad sa labas ng karinderya. Ano kayang binabalak ng mga to? Tanong niya sa sarili, ngunit ngumiti na lang. Sa edad niyang mahigit 60, alam na niyang kapag tahimik ang paligid pero abala ang mga tao, may pinaplano ang mundo para sa kanya. At dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Akala ni Lola ay isa na naman itong tahimik na araw na may pansit, puto at pakwan sa mesa. Ngunit nang sumapit ang 6:00 ng hapon, may kumatok sa kanilang gate. "Lola, tawag ni Carlo." Nakangiti at bitbit ang isang buke ng bulaklak. "Punta po tayo saglit sa karinderya. May konting request lang po si Roque." Na yun? Kunway nagtaka si Lola. Pero tumango na rin. "Sige, sandali lang. Magpapalit lang ako ng blusa. Ayoko makita ng mga yan na pawisan pa ako." Pagsapit sa karinderya, nagulat siya sa kanyang nasilayan. Lahat ng ilaw ay bukas. May banderita sa loob at sa gitna ng dining area ay may maliit na entabladong may nakasulat na, "Salamat, Lola Belmira. Ilaw ng kusina, haligi ng bayan." Marahan siyang pinatnubayan ni Roque papunta sa gitna. Sa magkabilang gilid, naroon ang buong staff. Bago at luma, OJT at dating empleyado. Lahat ay nakangiti at nakatingin sa kanya. "Lola," panimula ni Roque sa mikropono, "walang matatag na negosyo kung wala ang matibay na pundasyon. At ikaw po yun. Sa bawat araw na pinili mong bumangon, sa bawat ulam na niluto mo na may puso, at sa bawat pagkakataong pinaglaban mo ang tama, kami po'y nabigyang inspirasyon." Tumayo si Paz at inabot ang isang plake, gabay negosyante ng bayan, iginagawad kay Gunong Belmira Estrella bilang pagkilala sa kanyang katatagan, kabutihan at pagiging inspirasyon sa kabataan at sa buong bayan ng San Felipe. Napaluhan si Lola. Tahimik lang siya habang tinatanggap ang plake.
Ngunit sa kanyang dibdib ay naramdaman niyang nabura ang lahat ng pagod at sakit ng nakaraan. Sa bawat ngiti ng mga tao sa harap niya, alam niyang hindi na sayang ang kanyang pakikibaka. Tingnan mo nga naman, aniya sa mikropono matapos ang ilang minuto. Ang dami ninyong narito. Akala ko noong nawala na si Temyang, mawawala na rin ang kusina. Pero mali ako. Hindi ko pala kailangang hawakan habang buhay ang sandok dahil may mga bagong kamay na handang magpatuloy. Napuno ng palakpakan ng silid. Matapos ang maikling programa, isang simpleng salo-salo ang sinimulan. May kare-kare, sinigang, lumpiang Shanghai at syempre ang paborito ni Lola, tortang talong. Ang mga dating staff na umalis ay muling dumalo. Si Alma, si Kiko na dating taga-deliver, pati si Mang Goryo, ang original supplier ng gulay. Nagkwentuhan, nagtawanan, nagbalikan ng alaala. Sa isang gilid, naupo si Lola sa dati niyang pwesto. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang bagong pintura, ang malinis na kusina, ang maayos na pila, at ang mga bagong mukha na tila bahagi na rin ng kanyang pamilya. Tumango siya, sabay sabing mahina, "Hindi ako nagkamali sa inyo." At sa huling sandali ng gabi, habang ang huling plato ay tinatapos na at ang mga ilaw ay unti-unting pinapatay, naiwan si Lola sa kanyang upuan, tahimik, payapa at punong-puno ng pasasalamat. Wala nang mas hihigit pa sa karangalang galing sa puso. At sa kusina ni Temyang, ang puso ni Lola Belmira ay mananatiling buhay. Sa bawat kanin, bawat sabaw, at bawat kwentong isinilid sa bawat pinggan. Wakas! At diyan nagtatapos ang kwento ng kusina ni Temyang. Isang karinderyang itinayo sa simpleng pangarap, nilabanan ang kasinungalingan, at muling bumangon sa tulong ng tapang, malasakit at pagmamahal ng isang lola. Sa panahong kung kailan uso ang mabilisang tagumpay at instant na kita, pinaalala sa atin ni Lola Belmira na ang tunay na negosyo ay hindi lang tungkol sa tubo, kundi sa puso. Na sa bawat kawali may kasamang dangal, sa bawat customer may kaakibat na paggalang, at sa bawat empleyado may karapatang pakinggan at pahalagahan. Kaya kung ikaw man ay may maliit na paninda o simpleng pangarap sa puso, huwag kang matakot. Dahil gaya ni Lola, kahit gaano ka mang katanda o kahit ilang beses ka mang mabigo, maaari ka pa ring maging simula ng pagbabagong hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong komunidad. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong kwentong puno ng aral, inspirasyon at puso. At syempre, mag-comment ka na rin sa ibaba. Anong parte ng kwento ang tumama sa'yo? At sino ang paborito mong karakter? Hanggang sa susunod na kwento. Muli, ito ang alon ng istorya kung saan bawat alon may kwentong bumabangon